Welcome sa aming commentary podcast. At ngayon nga aming tatalakayin ang isang boksingerong pinakamainit o upcoming na mula sa angkan ng mga Pacquiao na walang iba kundi si Eman Bacosa Pacquiao. So marami tayong tatalakayin sa usapang ito at kasama natin ang ating the best partner sa usapin ng boxing. Walang iba kundi si Bijo Shante. So Bijo Shante, welcome sa ating usapin. Ano bang nakikita mo, no? Dito sa mga laro ni Eman Pacquiao. Unang tanong sa atin, anak ni Pacquiao na si Eman Bacosa, mayroon bang potensyal maging world champion? Yan po ang matinding katanungan sa ating temang ito. So brother, sige, unahan mo na. Well, base sa galaw, base sa height, base sa pangangatawan ng bata na ito. I mean, he had the potential, especially yung pangalan pa lang mismo. Pwede niya nang madala yun. I mean, he had already the advantage when it comes sa international boxing community. Dahil nga anak siya ng legendary natin, di ba? And siguro when it comes naman siguro sa fights, no, when it comes sa mga performance niya, I believe he still has a lot of things to develop. And especially meron din siyang impressive record as of the moment. Isipin mo, 100% knockout ratio at 3 out of 4 fights. 3 yung pinapatumba and then isang draw. So, I mean, sa akin he had the potential but I need more. Kumbaga, gusto ko pang makita yung mga iba pang laban niya para makita natin kung talagang meron pa talaga. Okay, maganda yung sinabi mo na yun, brother, no? Pero based sa ating tanong, anak ni Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao, meron bang potential maging world champion? So, maganda silipin natin yung galaw, wag lang tayo basta mag-comment o magsalita. Silipin natin yung estilo, paano ba maglaro ang isang Eman Bacosa. So, ito po yung pre-debut fight ni Eman Bacosa. At medyo nang hina dyan si Eman Bacosa, no? Pero masasabi natin dyan, brother, no? Yung fight maturity ni Eman, talagang mataas yung level kasi sa pro debut fight mo pa lang, ganyan ka na. Parang may mga ganyan ka na experience, medyo magulang yung kalaban mo, paano mo i-handle? Diba? So ito, tingnan natin paano ma-handle ni Eman Pacquiao. So, ito medyo nasaktan talaga, no? Eman Bacosa. Talagang hindi siya sanay na matamaan doon kasi halos hindi ata nag-amateur si Eman Bacosa, dumiretso ng pro boxing, no? Dahil nga gifted sa kanyang physical na antas ng pangangatawan. Mahaba yung galamay, matangkad. So, ito yung Eman Pacquiao. Silipin nga natin ang kapiraso bago tayo mag-comment kung may pag-asa ba daw maging world champion, may potential ba. Actually, yung ganitong laro na pro debut fight, malaking to, brother, parang ang hindi, unang laban pa lang eh. Tingnan mo maglaro, brother, oh. Marunong gumamit ng ring. Magalaw, exactly. Kaya niya maglaro, and then at the same time, masipag sumuntok, and merong killer instinct na tinatawag katulad nung younger Manny Pacquiao nung araw, no? Oo. So ito, yung mga paint, I mean, yung mga style na yun, kay Manny Pacquiao nang galing yun eh. Yung mga paint tapos double step forward. So kung ang tanong nyo dito, brother, kung may pag-asa bang maging world champion, hindi imposible. Lalong-lalo na, brother, alam natin yung laro ni Manny Pacquiao nung una, di ba? Parang bara-bara, no? Ganito yung laro ni Eman. Mahaba yung galamay, matangkad. Tapos medyo may pagkabara-bara pa ng konti. So, in terms of bone structure, talagang gifted si Eman eh. Yep. Yung bungo ni Eman, tsaka ang laki nung ang haba ng galamay, ang laki nung tangkad eh, di ba? Almost 5'11", 5'10". Tapos nandun siya sa super lightweight division. Alam naman natin yung mga fighters na naandyan, sila Ryan Garcia, Devin Haney, di ba? So medyo medyo mainit na na usapin yan, no, yung timbang na yan. So sige nga, silipin pa natin yung laro dito ni Eman Pacquiao. Ito yung laban niya sa first debut fight, no? Exactly. Kaya,
tingin ko yung ano, itong bata na to, nakita ko yung, tingnan mo yung ano niya, yung binti. Mahaba Napansin mo? masyado yung ano niya, yung binti niya. Para siyang ano eh. May pagka Yuri Foreman, alam mo 'yon? Yuri Foreman. Matangkad pero may footwork. Pero as a debut fighter, brother ha, tsaka knowing na wala siyang amateur record o Amateur amateur record. I mean, maganda yung pinakita niya as a first fight in the professional, sa debut fight niya. Hindi siya sumasabay, tsaka yung emosyon niya stable no. Pagka medyo parang kailangan na sumabay, tsaka siya sasabay, di ba? Marunong siya And then, gumamit ng clinch, brother. Clinch, yun nga yung brother nakita ko eh. Di ba common sa mga boksingerong Pilipino sa atin, malakas. Pero hindi na yumayakap eh. Pero itong si Eman Pacquiao, hindi nahihiyang yumakap kasi kasama yun sa boxing, no? Tama. So siguro dito, talagang nagulat si Eman, ito pala yung pinasok ko, talagang bugbugan. Yung brother marunong siya gumamit ng ganun, na kung paano i-neutralize yung niya, yung mga atake ng kalaban niya. Uy, kaya lang brother dito, medyo mabilis siyang umano yung tuhod ni Eman dito. Siguro naninibago sa sa kalaban, sugod ng sugod. Yung kalaban niya dito, based sa fight sa laban nila, may experience na siya pero talo, 'di ba? Etong si Kudyamat. Mas familiar sa sa fight kumpara kay Eman. Si Eman Kumbaga, talagang dito. Hindi ko nga alam pero brother, hindi natin alam ito. Kung ipinaranas talaga ni Manny Pacquiao tong ganitong uri ng fight para malaman ni Eman kung ano yung pinasok niya. Kasi tinan mo, Nilagay sa brother, fight. no? Oo, bakbakan eh. Yan Totoo. Dito, pero si brother, brother, may amateur fight to si Kudyamat, brother. Okay. Napapansin mo ba, brother, yung tuhod dito ni Eman, parang may something na mabilis siyang tumiklop sa yung sa ganyan. Yung endurance niya ba, medyo hindi pa tested dito. Siguro sabihin natin yung fatigue, mabilis siyang magpatig. Oo. Hindi pa niya masyado nakokontrol. Medyo mabigat pa kanya yung yung pagtayo niya. Kasi minaximize niya yung na naman Siguro nang hina doon si Eman yung lagi siyang below the belt nababanatan low blow. Kaya siguro grabe. Pero tingin mo, brother, etong laban na to, dapat pa tabla to? Tapusin natin, brother, kung ano yung magiging tema nito. Kasi para sa akin, medyo magulang yung kalaban niya. Hindi lumamang dahil sa opensa, yung kalaban ni Eman Pacquiao. Medyo magulang. Pero sa fight. I think mataas yung experience si Kudyamat dito dahil sa amateur fight niya. And knowing na si Eman is walang amateur fight. And kung base yan lang natin sa record nila, parang si Eman Bacosa, well experienced when it comes to defense. Tingnan mo yung mga depensa niya. Paano niya tinasalag yung mga suntok sa body shot. Hindi masyadong tumatama, 'di ba? Nasasalag niya. Yun nga lang, yung tuhod niya dito parang hindi masyadong established pa. Hindi established pa kasi kakasalang niya pa lang, ganito ng uri yung fight yung makakalaban, sugod ng sugod. Na-test talaga si Eman Pacquiao dito kung grabe Pinapaulanan si Eman Pacquiao ng suntok. Dito wala pang counter si Eman pero tingnan mo, sumasabay brother Bang, dikdikan. Roller din. Tsaka marunong siya tumiming yung medyo yun ang problema ni Eman talaga brother sa starting yung tuhod niya. Na later on makikita natin yung improvement ng isang Eman Pacquiao. Ayan na naman brother, bumabagsak na naman si Eman. Kayo ba brother, mga tropang nanonood dito, ano yung mga napansin nyo kay Eman Pacquiao? Bakit palaging bumabagsak? Kasama kayo rito sa usapin na to Nakita naman natin yung kalaban niya rito, sugod ng sugod. May gulang. Si Eman. Dinidikitan niya si Eman talaga. Kasi yung ginagawa ni Eman bro. Hinihintay niya na matapos. Yes, tama. Yung strategy ni Kudyamat dito, brother, is binubodega si Eman. Tingnan mo. Binubodega tsaka actually tama yung ginagawa ng kalaban niya rito para hindi ma-maximize ni Eman yung kanyang yung advantage ng height tsaka reach.
dito talagang hindi na maximize ni Eman yung ano niya, Ayun. yung reach Yan na advantage. nakabawi si Eman. Bara-bara talaga. Oo. Yung round 1 tsaka round 2, Ayan, brother. bagsak na naman si Eman, Oo. brother. Yung Tingin ko dito yung round overfat. 1. Oo, patig yan, brother. Hindi Baka nang in-expect ni lalambot Eman. kasi naninibago pa, no? O hindi niya in-expect yung ganitong uri ng fight. Pero grabe rin naman yung matchmaker nito, no? Kumbaga, test kagad natin to. O, hindi porket anak ka ni Senator Manny Pacquiao, 8 Division King, ano ka na dito, di ba? Parang May aalagaan ka special ng treatment sobra. ka, oo, ganun. may special treatment. Hindi. Palaga mo to, ito yung test sa'yo. Ganon yung nangyari, no? So ito yung Eman Pacquiao. Actually, may tapang si Eman dito, no? Tsaka may tibay din. Kaya lang, marami kang makikita ditong mga kailangang i-improve ni Eman. Kailangan niya, brother. Kailangan niya ipakita yung kasi bit-bit yung pangalan ng tatay niya. Di ba? Exactly. Oo. Kailangan maalagaan din si Eman sa hindi sa sa pagbibigay ng fight, kundi sa training, proper conditioning. Tama. So ito medyo talagang na-fatigue si si Eman din eh. Dahil Ilang nasaktan sa low blow, brother. Ilang beses ka tinamaan sa bayag, di ka bang manglalambot niyan? Pero talagang tinatamaan no? Oo. Low blow talaga, brother. Low blow. Kita. Kasi ang target talaga ni Kujamat dyan, brother, is to bigyan ng maraming body shot si Eman. Para pagdating ng last round, 4th round, wala na. Medyo wala nang resistensya, wala nang kondisyon, wala nang hangin si Eman pagdating ng 4th round. Pero nakita ko, mahigpit si Eman sa depensa ng katawan niya. Kaya nga ang mga tira ni Kujamat nasa ibaba talaga dahil di nakakapasok. Kaya tingnan mo kung paano niya idikit yung siko niya sa katawan niya. Pero actually, kudos dun sa kalaban niya rin, no? Talagang talagang hindi niya pinagbigyan si Eman dun. Atake ng atake. So ito last round na, brother. Round number 4. So ito yung round na napaka-importanteng makuha ni Eman Pacquiao. Pag nakuha niya to, so tingin ko deserve niya yung draw dito. Ako draw. Kasi dikit talaga eh. Tama. Na medyo parang actually to be honest sa unang fight ni Eman medyo parang tagilid pa siya rito. Correct. Pero ang kagandahan dito, brother, sa base na nakita natin, mas marami pang room for improvement. Oo. Sa umpisa pa lang nakita na natin na ito pala yung mga kailangang i-improve ni Eman. Yep. 'Di ba? Yung kailangan lalayo di distansya sa kalaban kasi marunong naman siya gumamit ng ring eh. Yung mga one-to combination niya. Yun, no? Yung mga ganito yan, medyo delikado yan kay Eman. Kasi hindi niya talaga yan laro eh. Oo. Dapat, sa bagay, debut pa naman to niya sa kanya, di ba? So, hindi pa siguro siya marunong gumamit sa distansya. Pero galing ni Eman din kasi nakipagsabayan. Ang hirap i-handle nung ganun na magulang yung kalaban mo tapos mananalo ka pa or didikit ka man lang, di ba? May experience yung kalaban niya rito eh. Sa amateur. Tama. And then may isang fight siya, kahit talo siya, experience pa rin yun, no? Oo. Magiging dalawang tama. Magiging dalawang talon to. Ito lang tayo problema ni Eman. Fight ata nila to, brother. Parehas. Hindi. Tama ba? Kasi tabla. Tama. Isang talo si Kujamat, draw siya dito. Eto, natatamaan si Kujamat na dyan. Siguro ang problema lang dito ni Eman, lagi siya nakatungo. Instead na parang tumutukod sana siya na parang Ryan Garcia. Yung gaganon lang siya, tukod lang, tapos nakaabang yung kanan. Kita niyo yung kalaban niya. Patangkad siya kitang-kita niya. Tama. Yun yung magandang matutunan ni Eman kasi hindi niya laro to para sa akin. Iba yung laro talaga ni Eman, no? Na later on makikita natin sino na ba si Eman ngayon. Pero tira mo yung laro ni Eman sa last round, no? Buhos pa rin yun. Siya yung nananatiling tigre sa last round para sa akin. Kasi sa laro ba, brother, kung sino yung makakuha ng last round, brother, malaking impact yun sa buong laro. Kasi para sa akin, nakuha nung kalaban niya rito yung 2 round, no? Itong last round na to, kung hindi to makukuha ni Eman,
tingin ko talo siya rito. Pero abangan natin, brother. Ano ba yung nangyari? Dito medyo kahit nasasaktan si Eman, nakikita mo yung puso ng isang Manny Pacquiao. Oo. No? Ganito si Pacquiao dati yung kahit tamaan ng solid, di ba? Papalag pa rin yung makulit sa ring. Alam mo yun, yung sugod pa rin ng sugod. Malikot. Kailangan lang yung, Makati. para sa akin yung timing. Ay, dinikdik ulit doon si Eman, no? Ano ba yun, brother? Ano ba yun? Knockdown ba sana yun? Merong connection kasi may connected may punch connection yun sa bodega eh. Oo. Pero nauna yung tulak. Okay, So, okay. pero So, pwede rin nating masabing ano. Wow! Iba Oh, yung puso ni Eman, brother. Kung meron mang na-test dito, yung puso ni Eman yun. Kung hanggang Eto, saan ka ba ano sa na yun? laban. So tingin ko nakuha naman ni Eman yung last round. So deserve naman nila parehas yung draw dito sa fight na to. Pero kung titignan mo kasi, medyo mabigat yung kalaban niya rito kasi may go lang. Nadiskartehan niya no? Si Eman Ako, malinis sa fight eh. Honest opinion ko dito, brother, no? Honest opinion ko, yung first round, second round, nakuha ni Kujamat yan. Nakuha. Yung third round, 50-50. Pero etong third round, brother, Malinis kay Eman. malinis to ka Eman kung hindi natin sinali yung knockdown. Kumbaga, kasi kung palagay natin, knockdown talaga yon, magiging panalo kay Kujamat yun. Pero hindi na-counted eh. Pero, isipin din natin, ilang beses na, na warningan si Kujamat sa low blow. Kung sakasakalin, nabigyan ng warning nabigyan ng point deduction si Kujamat. Point deduction, Pero I think kung sabihin nating na-knockdown nga si Eman Pacquiao doon, dapat bigyan siya ng ng negative points, no? Point deduction. Kasi ang dami na may warning na. Nakailang sabi ng referee, di ba? Pero yung mga atake, brother, hindi pumapasok. Tingnan mo sa slow-mo, di ba? Hindi siya pumapasok, pero yung reaction lang kasi ni Eman, ayun Oo. Hindi pumapasok. Tsaka May pumapasok isa. Hindi siya ganun ka-impact kay Eman. Kayang-kaya sa ni Eman yung suntok. Ang problema dito yung low blow talaga. Oo. Dapat may deduction na yun. Ilang beses na yun eh. Low blow ang pinaka-problema dito kasi alam naman natin, kahit si Apolinar nung na-low blow, nawala yung laro eh. Napakalaking bagay ng low blow sa fight. Pagka tinamaan ka dyan, manghihina ka talaga. Baga napisa na yun, brother. Mahirap na ikumpuni yun. Oo, kasi para sa akin, yung lakas ng isang tao, nagmumula rin sa testosterone. The masculine. Pero, sa first fight ni Eman, medyo doubtful lang talaga ako doon. Medyo doubtful lang. Kung ako yung judge doon, idodraw ko rin yun. So, ito naman yung next fight ni Eman Pacquiao. Tignan natin, may improvement ba? Oo, yan. So, ito yung katanungan natin, magbigay tayo ng questions dito. No? Meron bang nakuhang, ulitin natin meron bang nakuhang galaw si Eman Pacquiao kay Manny Pacquiao? So, based sa mga napanood natin sa early, may nakita ka ba na similarities? Oh! Speaking of similarities, no? Yan. Ganun yung nangyari dati kay Pacquiao versus Barrera, no? Yung nagbabakbakan sila, bigla-bigla nang tutumba. Wala na, hindi na makatayo na yan, brother. Oh! Speaking of, grabe, brother. Oo, one Speaking punch knockout yun. Speaking of nakuhang galaw, no? Para sa akin, brother, bumawi dito si Eman sa next fight niya. Grabe, no? Talagang round 1 knockout. And at the same time. Hindi yun. Tinding tama yun. Sobra yun. Matindi, brother, matindi. Ito, sagutin natin yung tanong. Anong nakuhang galaw ni Pacquiao? Yun, brother. Si Manny, yung mga blind spot na suntok, brother. Di ba? Yung mga angulo na na from nowhere, medyo, no? Meron pala nun. May ganun palang suntok, no? Kumbaga na gulpi, parang bulag ka sa susuntukan. Binulag ni Eman sa suntukan may tatama palang ganun. Hindi ready yung kalaban no? Then, surprise yun. Surprise punches. Actually, yung predictable punches, no? Sa sobrang daming binitawan ni Eman, may mga suntok doon na suntok na ligaw na bala. Tatamaan si Eman, oo. Atras siya. Kumuha ng angulo.
Oh! Grabe. Pasok Ano yun, lahat, brother, oh. ha? Oh, pasok. Oh, yun. Mid-range lang yun, no? Slow, Oh, ano, hindi slow full, punches. brother. Hindi siya full, di ba? Oh, parang patampal nga yung dating, eh. Pero may Mabigat impact din pa rin kamay. yung suntok. Mabigat Lihitin mong mabigat yung kamay ni Eman, brother. Mhm. Lihitin mong Tuwa mabigat si yung kamay. Senator Manny dito. Kasi yung mga ganong klaseng suntok, brother, hindi masyadong impact yun. Kung hindi ka malakas sumuntok. Mhm. Di ba? Tsaka Pero- dito, sobrang sweet ni Eman, no, sa kanyang tatay. Oo. Napaka-sweet niya. Wala siyang ano, eh, no, kahit anong beef o tampo. Talagang mahal na mahal niya yung ano, eh, yung tatay niya, eh, no. Tsaka yung pagiging makajos ni Senator Manny Pacquiao, nakuha niya. So ito naman, brother. Tignan natin yung replay, no. Replay, oo. Tingnan niya. Actually, lumalakas si Eman pagka siya yung ina-atake, no. You know. Ang Pag gusto ko hindi- kay Eman, brother, no, yung depensa niya sa katawan. Tingnan mo. Ito Yung mga napansin ko, depensa. brother, ah. Ito napansin ko. 'Di ba si Senator Manny Pacquiao, pagka umaatake, mas malakas, 'di ba? Kasi siya yung umaatake. Si Oo. Eman mas malakas pag siya yung sinusugod. Ano, Pansin mo? back fighter, back pedaling Oo, fight. iba yung style galing niya. ni Eman ngayon, no. Yun yung kakaiba niya kay Senator Manny Pacquiao. Eto, pang third fight niya, no? So ito yung third fight ni Eman. Tumutukod na si Eman dito kahit papaano. Oo. May jab na rin, brother. Oo. Ganito yung galaw niya kay Jab na. kay Mura. Oo. Ano ba, Morales, no? Ganito yung pacing nung Pacquiao na yun dati. Dapat ma-establish yung jab niya, brother. Kasi gifted siya sa reach, eh. Gift, Diba? Tama, gifted sa reach. Kumbaga, para siyang Margarito. Yung nakalaban ni Yes, Senator correct. Manny Pacquiao. Mas mahaba pa yung galamay niya kay Margarito, eh. Yung kasi si Margarito 73. Etong si Eman Bacosa Pacquiao 74, no? Mahaba yung galamay niya kumpara kay Margarito. Lalong-lalo na sa mali pala tayo dito sa Super Bantamweight, babaguhin ko na lang mamaya. Oo, tama. So ano yan, ang timbang po ni Eman Pacquiao is 140 pounds. Uy, may mga ganun si Eman. At tinatawanan siya rito ng kanyang kalaban, ha. Oh! Grabe yung Napapansin ko, brother, yung mga atake ng kalaban sa bodega ni Eman. Parang brother, na kumbaga parang nakakayanan niya, eh. Kasi tingin ko dahil sa depensa niya rin, depensa sa sa katawan. Ayan, hindi na nagpapalag si Eman, Dapat. no? I mean, magulang yung ganyang klaseng laro, brother, ha. Oh. Lagyan mo ng weight yung katawan mo, lahat ng weight ng katawan mo sa kanya, ibibigay mo sa kalaban, ganun. Mapupuyat yung kalaban. Maubusan ng enerhiya yun. Lakas, oo. Oo, lakas. Magulang si Eman sa ganun. Oh! Oo. Gumanda na yung laro dito ni Eman, brother. So, in a short period of time, maganda yung improvement ni Eman, no? Improvement niya, brother. Mabilis siyang naka-adapt sa boxing na pro. Yan ganyan, brother. Tingnan mo. Talang sinasadya, no? Mm. Magulang na rin, no? In Kung a sino short mo yung period of nagturo time. sa kanya dito, magaling. Ayan, Oo, brother. galing, no? Oo. Nakakatuwa na ang laki ng improvement ni Eman Pacquiao. Yun ang dapat sa ating mga brother, yung mga Pilipino na fighter. Dapat hindi lang sa lakas, hindi lang sa liksi, kundi kailangan din ng kulang. Oo. Yung hindi naman Eto siya si parang Eman nakaya sa fight. Parang lang, extra. Oo. Extra curriculum na bigay, di ba? Oo. Para Tingnan mo pang-ubos si sa Tyson kalaban. Fury, brother. 'Di ba? Dahil mabigat siya, ang ginagawa niya, pinapagod niya ang kalaban niya. 'Di ba? Dinadaganan niya. Ito yung style ni Eman ngayon, brother, tingnan mo. Nakakatuwa tignan. Kasi bihira tayo makakita ng ganitong klaseng fight. Malaki siya, malaki. Tapos siguro pag lagi niya na-establish na yan sa mga closer fight, sa mga close fight, may panalo tong bata na to. I mean, malaki yung malaki yung potential niya sa mga big fight. So, ito yung mga tanong sa atin, brother, no? Kaya na ba ni Eman Pacquiao lumaban sa mga international fighter? So, ako sagutin ko na yan, brother, no? In terms of international competition, para sa akin, no, mas maganda, magkaroon muna si Eman Pacquiao ng mga regional belt sa Pilipinas.
pag nakita natin yung Eman Pacquiao na impressive yung knockout, doon natin masasabi na ready na si Eman Pacquiao lumaban sa international fighter. Kasi ako kung bakit ganun ko sabihin, ang bilis nung ang bilis nung adaptability ni Eman Pacquiao sa pro boxing. Ang tanong, brother. Sige, brother. Ang tanong ko, brother, sa super lightweight ngayon sa Pilipinas, sa mga boksingero natin, sino ba sila? Sino ba sila ngayon? Tingin mo meron ba kayang matinding makakalaban si Eman Bacosa sa mga super lightweight na mga Pilipino? Okay. Maganda yung tanong mo na yan, brother, no? Actually, marami tayong mga previous fighters na nandyan sa 140 pounds. Nandyan si Jack Tepora na umangat ng timbang, no? Umangat na timbang si Jack Tepora and at the same time, si Romero Duno. Si Romero Duno, isa yan sa mga power puncher ng Pilipinas nung araw. At nagka-problema lang nung kinalaban si Ryan Garcia. So, yan yung mga yung mga magagaling nating fighters, no? Yung recognize yung mga kilala. Alvin Lagumbay as well, nandyan din. Pero yung dalawang yon, Jack Tepora at Romero Duno, yun yung common sa Pilipinas. Pero imposible magkakarap din sila, brother, no? Oo. Imposible, pero para sa akin, mas maganda yung makasparing niya yung mga ganong uri ng fighters. Kasi may mga experience yun sa mga world title fight Sa mga interim fighting, interim belt, may mga may mga experience yun. So, napaka-importante na makasparing yan ni Eman kasi yung wisdom na meron yun, kaya nilang ipasa rito kay Eman. At alam ko si Eman Pacquiao ang bilis matuto. Oo, ang ano niya, brother, yung improvement niya. The way he throw punches, ang bigat, iba na, ang ganda na. Although meron pa ring sign ng parang baga wild punches. Pero meron na siya mga straight, brother, na talagang sintunado, sintido yung pagbitaw niya. Meron na siya. Tingnan mo. Magja-jab siya, tapos power punch sunod. Tingnan mo Yun di ba? Yun Iba bumitaw si Eman, brother. Parang nasaktan doon yung kalaban Ganda nung palitan doon. Sanay si Eman, brother, no? Sa mga ganyang palitan. Oo. Sanay yung bungo ni Eman sa sa bigayan. Kung sakasakali, brother, etong si Eman, gifted to sa panga. Nako. Maganda yung magiging structures niya, magaganda yung agility niya sa as a fighter na sa lightweight. Kasi ang importante sa lightweight, brother, malakas yung panga mo. Kasi medyo mabibigat na yung mga kamao diyan Exactly. Diba? Tsaka yung kailangan marunong ka na tumukod diyan. Kasi pag lagi ka sugod ng sugod, may mga diyan May mga tag-Davis din diyan. Napuyat yung kalaban, brother, dahil sa dinadaganan ni Eman Isa sa technique talaga yon. Yung parang inuubos ni Eman habang dumidikit sa kanya, inuubos niya enerhiya ng kalaban. Ganun maglaro si Eman. Kakaiba, no? Tinitingnan niya kung paano niya. May diba, may fake na siya, brother, May fake na siya, brother. Ang galing. Exactly. I mean, yung impressive yung niya, brother, setup ng jab niya. Maya-maya, pag bumuka, yun, nakita natin, di ba? Pumasok yung kanan niya. Boom! Sakol. So, ito yung kalaban ni Eman Bacosa, no? Bagamat hindi pa recognize yung mga nakakalaban dito ni Eman, kitang-kita natin kung paano mag-improve sa larangan si Eman Pacquiao. Kaya nga namin tinatalakay ito, no? Gumagawa tayo ng podcast, commentary, and analysis, no? Para makita natin sabay-sabay paano ba umusbong ang isang Eman Bacosa Pacquiao sa larangan ng boxing. So ito, last round ba to, brother? Ganda nung laro, Bang! Galing niyang kumekta, brother. Kahit ang haba ng galamay niya, nakakakonekta pa rin siya. Yan ang delikado, brother. Mahaba yung galamay. Tapos, marunong kumenek. Yung baga, yung connectivity ng mga suntok niya is tulido. Yan ang delikado. Parang si Mario Barrios. Tsaka si Ugas. Nakita mo yun, mga laban nila. Ito, round number 3. Silipin nga natin para ba maglaro to. So medyo talagang lupay-pay na yung kalaban niya rito. Nakakuha na ni Eman Bacosa yung dominate. Brother. Grabe!
Nakakatakot si Eman, brother. Pag natuto talaga ng all-out boxing. Tingnan niyo yung laro. Ganito yung Pacquiao dati, yung tawagin The Destroyer. Ganito. The Destroyer, tama. The Destroyer. Tsaka tingnan mo yung mata ni Eman, parang fresh na fresh, no? Parang parang suntukan pa. Ganun eh. Oh, Pero tingin mo, brother, kaya niyang bumaba ng lightweight, hindi sa super lightweight? tingin ko kaya, kasi bata pa si Eman Pacquiao. Kung bababa siya ng lightweight division, siguro magmamaterialize yung niya doon, yung reach advantage niya doon, yung laki niya. Kasi matangkad si Eman, brother, mahihirapan yung mga fighters doon. Ang problema lang kay Eman, kung kaya niya pa ba mag-reduce. Pero bata pa si Eman 20 years old. Tingin ko kayang-kaya ni Eman yun. With the proper training. Sa ngayon, nasa conditioning. 140 siya, brother, di ba? 140. 140, pero yung mga timbang naman ni Eman, naglalaro lang yan sa mga 137, 138. Di naman totally yung 140 pounds. Oo. Actually, yung Siguro unang timbang niya nga sa larangan, 136 pounds eh. So, mapakaliit lang nun. At kung gugustuhin talaga ni Eman Pacquiao, brother, talagang kayang-kaya para sa akin kasi batang-bata pa, may disiplina. Kita naman sa katawan niya, brother, kung gaano ka bato-bato to eh. Di pa siya masyadong bato-bato dyan, brother, pero malakas na yung mga dyan. Yung mga Si Eman, brother eh. na Naturally gifted yung kanyang yung kanyang build up, katawan. yung kanyang genes. Mm. Kaya hindi siya takot tamaan sa panga kasi alam naman natin yung tigas ng panga ng mga Pacquiao eh. Yung Alamat straight niya, brother, malakas. Para kay Pacquiao. Umayaw yung kalaban na paano. Isipin mo naman parang may siya may pagka Eric Morales na Pacquiao eh. Alam mo yung pag na-corner, babanatan. Ganun eh. Parang destroyer na Morales. Oo. So ito naman, brother. Sige nga, silipin natin yung last fight ni Eman Pacquiao. Ito sa Okada to. So ito, silipin natin to. Ano ba yung pinaka-improvement ni Eman Bacosa Pacquiao? Oh! Grabe yung... Ito, kita-kita ko na yung kanan ni Pacquiao dito Oo. So, kanan pala siya, brother. Hindi siya kaliwete. Hindi siya kaliwete. Kumbaga... Pero ang lupit nito, kung matuto pa to ng southpaw, no? Kasi... Pero ang tangkad tapos southpaw, ang hirap nun. Oo. Yung kaliwa niya, brother, merong bigat. May bigat. Oo. Nayayanig yung kalaban niya kanina nung nakita ko. Yan, dapat, Job. Ang galing gumamit ng ring ni Eman, in a short period of time, hindi na siya ganun maglaro nung first fight. Kita niyo mga brother, yung fight improvement ni Eman Pacquiao. Umiikot na siya, brother. Yung kalaban niya rito mukhang Hapon no? Speaking of Hapon, may nagtanong sa atin, Yung brother, kita mo? Hilong-hilo na yung kalaban niya, brother. Uy! Oh, grabe. Grabe maglaro si Eman. Talagang Iba, brother, nakuha niya yung pagiging destroyer ni Manny. Nung araw, ganyan maglaro si, di ba si Pacquiao dati? Bato ng bato ba? Suntok lang ng suntok, matibay, Nakasurvive yung kalaban niya, Ilang beses brother, na naman. may nagtanong sa atin, kaya na ba ni Eman Pacquiao lumaban sa Japan? Tingin mo, brother? Ewan ko lang, pero... Siguro hindi siya main event, pero siguro kasama sa mga undercard. Oo. Tsaka ka-level niya rin na sa record, yung rank niya rin. Ganun. Kasi kung sasabihin natin sa lightweight, sa mga Japanese, mabibigat yung mga lightweight na, brother. Yung mga under, although they are not in the ranking, yung mga Japanese fighters. Pero, sila, brother? Medyo well-established sila makipaglaban yung mga lightweight nila. And sa tingin ko, sa ngayon, hindi pa kaya ni Eman yan na lumaban sa mga Japan. Huwag naman natin madaliin si Eman kasi nakita naman natin step by step si Eman, kada fight may improvement eh. Yun na naman sa paalitan. Grabe si Eman, brother.
Dito, brother, Hindi natetest umaayaw sa natin. palitan, no? Yung panga niya, brother, dito nasusukat. Oo! Pero, Grabe yung... Ang hirap saluhin niya kasi ang laki. Ang haba ng kalamay ni Eman eh. Grabe yun, ano yun? brother. Standing knockout? Ano yun? Hindi ko nga alam eh. Siguro na natakot din yung referee. Kasi iba na rin Wala. iba na si Pacquiao dito eh. Iba na si Eman dito. Hindi na maawat. Ano yun? Dalito yung ate referee, brother. Dalito. Akala niya, ano? Oo. Kala niya Oo, bell akala na. niya, 10 sec, oo. Pero parang kinabahan din yung referee kasi yung connectivity ng Brother. punches ni Eman. Paano kung hindi Delikado inawat yun. di ba? Oo, delikado. Lamog niya eh. Grabe. Ano ako? Nagulat ako sa laro ni Eman kung kanina pa yung takbo ng takbo tapos patumba-tumba. Ngayon iba na si Eman. Alam mo yung hinahabol ka ng atake pero yung galamay ang haba. Tapos puro wild punches pa. Yun oh. Kita mo yun? Paliwa niya yung brother, ha? Oh, bigat brother, parehas. Parang uppercut na uppercut na galing sa baba. Tsaka yung bato ni Eman, iba na eh, no? Oh, parang kung hindi may pa hininto nagbigay sa sa kung hindi pa hininto ng referee yung brother, pwede yung matalo. Pwede na i-stop Nakikita yun mo ba yung mata ni Eman dito, brother? Nakikita mo ba? Iba, no? Oo. Iba sa ring, parang pag seryoso, no? Iba? Ready to kill, brother. Oo, ganun. Wala na. Lupay-pay na yung kalaban, no? Wala nang laman yung suntok ng kalaban, brother. Na-dominate ni Eman, brother, yung yung palitan. Tapos dito, minamaximize niya yung jab. Yan. Dapat laro-laro siya sa jab niya. Kasi may potential talaga yung jab niya eh. Mabigat yung jab, yung ano niya, kaliwa, brother, yung brother. kaliwa ni Eman. Oh, mabigat. Nakita ko rin eh. Yun oh. You know? Yung kala mo dap yun. Atras. Backpedaling Mabigat fight nun. na sumusuntok ko. Oh, yun sinasabi natin. Tumumba pero sabi nung referee wala daw. Pero tingin ko nang hina yun kay Eman. Oo. Tumamay kumonekta nun. Dala na rin sa patig, kaya natumba brother, yung kalaban. pansin mo, ang tibay din ng resistensya ni Eman dito. Oo. Eto, I was really impressed about the depensa ng katawan niya. Kasi nasasalag yung mga suntok sa sa katawan eh. Brother, So, ito naman. Grabe yung connectivity ni Eman. Para siyang may pagkaano Emmanuel Navarrete, pero mas mabilis. Tingin ko mas mabilis si Eman Pacquiao kay kay Navarrete. Ito kasi Medyo. si Pacquiao mas strategic lang ng konti si Navarrete, slow starter. That's Si Eman, experience. Oo. buhos ng buhos. Grabe. Tsaka yun, brother, I think normal siguro yun sa mga baguhan Mexicano. Oo, kasi mas magandang experience din yun na ganyan na natatamaan sila. Para makita natin kung gaano katibay yung panga, gaano katibay yung katawan nila, kung mga ganyang klase. Kung gaano ka ready sa high mga, level, sa mga power punches, no? Oo. Pero dito pa lang, brother, nakikita ko na yung Lamog na lamog potential yung laban. Oo, wala na, lamog na yan. Wala nang lakas yung suntok niya, brother. Parang bato na lang yan, brother. Hindi na masyadong, wala nang puwersa yan. Si Eman ba, tingin mo yung work rate niya, parang bumagal o ganun pa Hey, rin. brother, tingnan mo yung niya, mga suntok. Kumukonekta na habang tumatagal yung laban. Binabagsakan niya ng lakas, no? Yan na naman, oh. Okay yun. Gamitin niya yun. Pero tingin ko mas pure si Eman sa offense kaysa defense. Ako nakita ko, brother, meron maganda yung pinakita niyang depensa. As a baguhan, brother, mai-improve niya pa yan. May nakita akong May backpedal si Eman, brother. May backpedal, may toe-to-toe match-up. Napaka-importante nun. Nakita ko yung niya, yung depensa, kung paano siya dumepensa sa katawan niya. Kailangan lang ma-improve. Kasi natatamaan pa rin siya sa mukha. Pero when it comes sa mga body shot, brother, marunong siyang sumalag. Kumbaga, kailan niya ita-timing ididikit yung siko niya sa katawan niya. Oo. So, tingnan natin yung round na to. Tingnan natin yung round na to. Grabe, ako na-impress ako sa laro ni Eman talaga. Yung kaninang kala natin parang bagsakin, mahina yung tuhod ni Eman. Ngayon, iba eh.
mas lalong tumibay si Eman and at the same time walang Wala, awa sa brother, sa dugo na, oh. suntukan. Palit kung palit, wala siyang awa sa palitan ng suntok eh. Matira matibay ng bungo. Tingnan mo, brother, oh. Oh. From lower to top, brother, yung suntok niya. Pansin mo. Mhm. Pag galing siya yuko, katawan pataas. Medyo ako I mean kudos to kung sino yung trainer niya, sino yung coach niya, sino yung nag-train kay Magaling, Eman, sino yung Saka hindi natin pwedeng sabihin scripted yung mga laban ni Eman. Hindi, brother. Talagang malayo sa scripted kasi tignan mo dumudugo ilong. Halos paayaw na yung mukha sa laban. Saka hindi pain, brother, kasi parehas lang sila Oo. ng mga standing, brother. Tsaka yung mga kinukuhang fighters, brother, magaling Parang din. silang record. Atake ng atake, matibay. Mas pa nga, brother, mas advantage pa yung nakakalaban niya kasi may mga amateur record na yan. Ito, brother, ito yung sinasabi ko sa'yo. Pagka inaatake si Eman Pacquiao, mas malakas si Eman eh, pag siya yung inaatake. Kumpara siya pag siya yung naatake. Tingnan mo Tingnan mo yung palit ni Eman kada bigay sa kanya. Yun. Konting lang yun, sundot. Bang! Grabe yun Wala na. Ako referee to, pahinto ko na to. Grabe brother, iawat na to pag ganito. Oo. Hindi maawat si Eman pag ganyan. Oh, grabe lang. Wala na yung brother. Grabe yung referee, Grabe. pinapahamak yung boksingero. Ang tagal. Hindi, okay na yan, brother. Wag na tayo magsalita ng ganun, pero grabe talaga. Nakakatakot Kinabahan ako, si brother. Eman Pacquiao. Ako, kinabahan ako nanonood ako, kinabahan ako sa Brother. isang boksingero na yun. Nakakatakot. Tignan mo, halos parang hindi na makahingi. Parang natakot siya sino ba itong nakalabang ko? Ganun, brother. Replay. Pak! Lahat pumasok eh. Pak! Yung palang brother, Sumusuntok pwede pa si na brother, sumusuntok pa, pero grabe. Galit na galit, no? Nahype si Eman doon, brother, nahype. So, brother, dyan po na nagtatapos yung ating usapan dito. At may mga ilang kaming katanungan sa inyo dito, brother, no? Ayun. Brother, si Sulaiman, brother, Kita mo? Oo. Ito, tanong natin, brother. Sino ang pinakamatinding boksingerong anak ni Manny Pacquiao? Jimwell Pacquiao, Eman, o Michael? Comment nyo dyan, brother. Pero, grabe talaga yung Eman Pacquiao. Maganda magawan din natin ng commentary podcast and analysis, reaction video, yung iba pang mga anak ni Senator Manny Pacquiao. So, sa ngayon, ito, si Eman Bacosa Pacquiao, no? Kayo nang humusga, brother. 20 years old, 5'11", undefeated, tapos yung galamay sobrang haba. Mas mahaba pa kay Margarito. 74. Yung panga, meron din. May panga, tsaka hindi siya tamad sumuntok. Hindi, brother. At hindi rin tamad masaktan, no? Alam mo yun, hindi siya tamad masaktan eh. Kasi sugod rin ng sugod. Walang takot, brother. Takot. Parang pwede nga siya magsuot ulit ng no-fear eh. Yung dating Pacquiao, no? Ito talaga yung nakakatakot Magandang yan experience, to. Magandang experience. Kita mo yung reaksyon ng kalaban. Tsaka, mas lumalakas si Eman dun, brother, nung yung sumusuntok-suntok pa yung kalaban niya. Pero yung suntok ng kalaban, brother, parang na lang eh. So, maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng Ka-Brother TV, Filipino Brothers, tsaka Bijo Shante. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-comment dyan, brother, sa comment section. So, mabuhay kayo. Ito si Filipino Brothers.